Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Eto na. Di ba noong isang araw kahapon lamang ay sinabi ni Trump na bibigyan niya ng 5 araw na truce. Walang pagbubumba muna, walang bakbakan dahil sa ang Iran daw ay nagipag-negotiate na sa US dahil nang marinig ng Iran na parating ng 5,000 Marines sa Hormuz at naka-standby na diyan sa Mediterranean yung flotilla ng USS yung isang aircraft carrier na galing Japan, yung USS Tripoli naka-standby na at 5,000 lahat ang dala pala ng flotilla na yon, strike group. Kapag strike group, hindi lang nag-iisa yon, mayroong submarino yan nakasama, mayroong mga drone sa ibabaw at mayroong mga battleships sa kanyang gilid. Kaya siyempre the best of the best ang US Marines sa lahat ng sundalo sa buong mundo. Ang US Marines ang kinakatakutan dahil magaling yan sa airborne, magaling sa langit, magaling sa himpapawid, di ba? Yung parachuting. Magaling din sa tubig, lalo na sa karagatan, di ba? Kasi Marines nga At magaling din sa kalupaan, sa infantry. Kaya ito yung pinakamalupit na army ng Amerika na dapat hindi na yan hindi na yan harapin ng Iran sa bakbakan dahil sa talagang talo sila diyan. Kaya nagkaroon kahapon ng parang kunting kasunduan lang through intermediaries. Merong mga namagitan, mga middleman, taga Qatar, taga Saudi. Dinig ko meron pang nag-middleman na taga UK para tigil putukan at magkaroon na negosasyon. Pero sa ngayon itong lumabas kagabi lang na balita ito ng Billionaire Channel ay nagbago na naman ang isip ng Iran. Naku talaga ang Iran. Nagbago na naman. Wala daw silang pinag-usapan ni Trump Tsaka hindi daw sila mukhang susuko. Kaya ito ang balita. Panoorin natin. Courtesy ng The Billionaire Channel. Iran denies any talks with the United States after President Donald Trump claimed progress and delayed his 48-hour ultimatum. Trump had threatened to bomb Iran's power grid within 48 hours, but postponed the plan for 5 days after citing very good and productive conversations. So yan nga, meron nga silang conversation ng kung sino man na opisyal yun ng Iran. At hindi yun anak ni Khamenei kasi sabi ni Trump, hindi anak yun ni Khamenei kasi wala na yun, patay na yun. Hindi na nga naririnig ibang opisyal yun na malaking katungkulan sa Iran. Pero kanina lamang kagabi lamang ay nagpahayag na naman yung spokesperson, daming spokesperson ng Iran. Na wala daw silang ganong deal sa US na makipag-usap. Kaya tuloy daw ang giyera, ano ba yan? Kapag ipagpatuloy ang giyera na yan, dapat gawin ni Trump para talagang lupay-pay na yung Iran na yan. Ibombahin na yung lahat ng dyan, ng kanilang oil facilities. Kasi dyan sila nabubuhay sa langis kanina lang nagpahayag din ang Russia sa Iran na dapat itigil na ng Iran ang kanyang resistance. Kasi kapag nabomba yung oil facility, ay maapektuhan ang energy supply ng buong mundo. Kasi kahit pala Europe ay umaangkat pala diyan sa Iran Napakalaking negosyo ng Iran ang oil kasi diyan sila kumukuha ng panggawa nila ng mga bunker, ng mga underground city na nilalagyan ng napakaraming mga missiles at mga drones. Doon tinatago pati mga sundalo nila ay nagtatago sa underground city na yan. Kaya ano bang klaseng deal ito? Ay kung lalong tatagal ang giyera na yan, lalong maghihirap ang Pilipinas. Ang ating supply ng gasolina at crudo ay 1 buwan na lang, 45 days na lang daw Di ba? Ayon sa balita. Ang ating mga LPG, ang ating mga gasol, itong liquefied petroleum gas LPG, mga tangke ng gasol, ay 1 buwan na lang daw mauubos na Ano ba yan? Hindi lang naman Iran ang nagsusupply niyan Ito naman kasing mga negosyante, ginagawang ang Iran,
ginagawang scapegoat, ginagawang rason na magtaas sila ng mga presyo. Hindi lang naman Iran ang nag-supply talaga ng gas. Ang problema nga lang ay tanging China lang ang makadaan diyan sa Hormuz. Kasi ang Saudi, anyway, ang Saudi meron silang pipeline na papuntang Europe. Ang problema, kunting barrels of gas lang yung dadaan sa pipeline. Kaya kailangan talaga ng barko na kargahan ito. Kaya para mas madali ito, bombahin na lang siguro kung ako, no? Kasi ayaw makipag-deal eh. Sabi nung isang araw, deal na tayo. Ngayon, ayaw na naman. Ano bang klaseng mga utak yan? Kasi napakataas pala ng pride nitong mga Iranian na to. Napakataas talaga ng pride. Ayaw nila tawagin na loser sila eh. Ayaw tawagin na loser. Gusto nila tawagin na nanalo sila sa bakbakan kontra Amerika. Alright, patuloy tayo. Bilyonaryo Channel. He said he instructed the U.S. Department of War to postpone all military strikes against Iran for 5 days, subject to what he said were ongoing discussions. With Iran, we've been negotiating for a long time, Ayan. and this time they mean business. We're giving it 5 days, and then we're going to see where that takes us. And I would say at the end of this period, I think it could very well end up being a very good deal Ayun, so for meron everybody. akong isang video nito, karugtong nito, baka i-vlog natin mamaya, ay totoong nakipag-deal talaga ang Iran. Ito kasing spokesperson, hindi niya alam na nakipag-deal ng opisyal ng Iran eh. Kasi akala ng spokesperson ay buhay pa yung kanilang Supreme God. Diba? Yung pala, nakipag-deal na kay Trump. Kaya 5 days truce, walang bomba, hindi bombahin ni Trump, hindi pasukin ng Hormuz ng Marines, at maglatag ng kondisyones. Merong mga kondisyones ang Iran, meron ding mga kondisyones ang Amerika para magtagpo sila sa gitna. At kapag nagkasundo, matigil na ito, balik ng Pilipinas sa dating gawi, di ba? Balik na tayo sa magamit nyo na yung mga sasakyan nyo na sports car kasi bababa na ang presyo ng langis. Ang masaklap nito kapag tatagal to, ang LPG ay ubos na rin sa Pilipinas. Saan ba tayo kumukuha niyan? Bakit nauubos ang LPG sa Pilipinas? Dapat ngayon pa lang, dapat bibili ng marami ang gobyerno. Petronas eh, di ba? Petronas sa Malaysia, Indonesia yan. Ang mga LPG galing. Bakit kasama sa problema ng langis yan? LPG yan eh. Kaya nga Petron eh, kasi Petronas. Kumukuha tayo ng LPG sa Petronas. Itong Pilipinas naman kasi meron tayong mga sariling source ng mga ng mga methane gas, natural gas. Hindi minimina eh. Example yung Agusan Marsh. 'Di ba? Merong mga nagliliyab doon na nakatubigan. Diyan sa Mindoro, meron ding bundok diyan na nagliliyab. Sumisingaw yung methane. Bakit ayaw i-discover ng ating gobyerno? Ginagawa nila. Kahit hindi nauso, impeachment pa rin eh. Nandyan pa rin sa Kongreso. I-impeach daw si BP Sara. Hindi naman nila magawa-gawa kaagad, di ba? Kaligtaan muna yung mga impeachment na yan. Skip muna. Punta muna tayo sa problema talaga ngayon. Krisis na ang Pilipinas. Ako nga, medyo kinakabahan na ako eh. Di ba? Pag maubos ang ating gasolina, anong gagawin natin? Wala akong bisikleta eh. Baka pag-isipan kong bibili ng bisikleta. At maubos na ang ating LPG, anong pangsaing natin? Meron ba kayong mga kahoy dyan sa bundok? Kung taga-syudad kayo, saan kayo kukuha ng kahoy, di ba? Anong gagawin natin? Kapag nawala yung LPG, wala tayong pangluto, gutom tayo kahit may bigas tayo. Yan ang katotohanan yan. Mas importante sa gasolina ang LPG o itong ating gasol. Mga kababayan, yung nasagap ko na balita, 1 buwan na lang daw ang stock ng LPG sa Pilipinas. Sigurado hinuhoard yan ng mga insik na naman. Mga insik ang nagnegosyo niyan eh. Hinuhoard, tinatago para paglabas nila, doble na yung presyo. Yan yung katotohanan yan. Kahit nga tubig ngayon, hinuhoard kahit tubig eh. Mga kababayan, kaya maraming nagsamantala na negosyante dahil sa kahirapan na ito
krisis. Sabi nila, sana hindi na lang daw binumba ni Trump. Kung hindi yan bubumbahin, kita nyo naman, di ba? Libu-libong missile at nuclear missile ang ginawa eh. Kailangan talaga matigil yan. Kasi delikado yan eh. Kapag nagkagera, gagamitin yan, gunaw ang buong mundo. Mga kabayan, alam nyo naman ang pag-uutak ng mga Iranian na yan. Ay talagang naghahanda sila. 40 years daw yan na ginagawa yung mga underground cities na yan eh. Para lamang makipaglaban sa Amerika at Israel. Alright, anong masasabi nyo dito mga kababayan na biglang nagbago ang isip ng Iran, ayaw makipag-deal? Sabi naman ni Trump, tuloy naman yung deal. Ano ba talaga? Saan ba tayo maniniwala? Talagang napakasinungaling talaga nitong spokesperson ng Iran, no? Hindi niya alam yung deal ng IRGC at saka Trump eh. Gusto talaga nila na magunaw ang Iran. Kung bumbahin niyang facilities dyan ng oil, tapos na, wala na silang negosyo, wala na silang mapagkunan ng pera. Pero, of course, maapektuhan ang daloy ng ekonomiya ng enerhiya sa buong mundo. Kapag mawala ang isa na malakas at malaki ang supply ng oil, yan yung Iran. Pero marami pa namang bansa ang nagsusupply, di ba? Yang ano dyan, Gulf state or Gulf nation, lahat naman yan nagmimina dyan ng oil. Pero ang Iran din talaga, believe it or not, ang Iran ay isa sa malaking supplier ng oil sa buong mundo. Okay, kaya napakahirap talaga na desisyon ito, bumbahin o hindi. Pero kapag para matigil lamang, kailangan bumbahin na talaga eh. Para matigil lamang. Yun yung na kailangan mabilis para hindi lalaki itong krisis na to. At nagugutom sa Senado, nag-aaway na eh. Nag-aaway na yung mga senador kung anong gagawin. Hindi nila alam eh, na panic na sila eh. Okay, pag-comment na lang mga kababayan sa ating comment section. Ako magpapaalam na. Maraming salamat at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kaligtaang i-click ang ating subscribers button. Yan ay napakalaking tulong para sa ating channel. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.